sir. Saan sa Canada? Toronto, Canada po, sir. So, paano mo nakilala tong girlfriend mo? Just by chat, Yes, sir. From dating site. dating site? Pinay siya. Pinay po, sir. In the span of 8 months, anong malimit ninyo na pag-uusapan? Investment, personal, Yeah. love, relations? Yes. Pero mostly po sa negosyo talaga. Negosyo talaga. Did you know kung saan siya sa Pilipinas? Anong probinsya sa Pilipinas? Leyte po siya, sir. Anong pakiramdam mo na parang niloloko ka? Anong sinabi mo sa kanya? Nakiusap po ako sa kanya, dinala ako sa diplomasya. Dumating po that time na nagmamakaawa ako sa kanya. Dumating po yung time na sabi ko, kapag hindi ka nakipag-ayos sa akin, pwede akong gumawa ng legal action. And then, nag-send siya sa akin ng message. Sabi niya, kahit magharap pa tayo kay Tulfo, doon tayo magbayaran ng pera. Isang OFW na naloko ni Jubima Berizal sa halagang 280,000 pesos. Usapan namin po, 130,000 is for investment sa rice store and then the rest is pautang ko sa kanya. Doon sa 100,000, ang makukuha ko sa kanya is 20,000 a month and then doon sa 30,000 is wala kaming fixed na usapan and then totally 280,500 pesos. Sa ngayon ang status ng pera ko, naka-floating wala and then pinaasa niya ako na naihulog na yung pera sa Imluwilier. 2 times na ginawa niya sa akin and then binigyan ko siya ng chances na makabayad, inantay ko siya, wala. Tinataguan ako, sinisin lang niya yung message ko and tinatawagan ko siya. 2 days ago, naka-block na ako sa kanya. Sama natin ngayon si alias Randy. Tumatawag ba ngayon sa'yo si Juvima? Yes, Sir Bintul po. Tumatawag po siya ngayon sa akin. Tawagan mo para marinig natin, tapos speakerphone mo lang, tapos mag-uusap tayo. Tingnan natin kung anong pag-uusap ninyo. And dapat marinig muna natin para magkaliwanagan kayo. Jumiba, si Ben Tulfo, ano? Good afternoon. Tinatawagan ka namin kanina. Nandito ngayon ang boyfriend mo, si Randy. Narereklamo niya nga at lumapit na sa amin. Ano ba tong yung usapan ninyo? Kasi galing Canada pa to, pumunta rito. Hindi ka na nakita-kita. Nag-usap na kami before pa siya pumunta dyan. Ngayon kasi, naging busy lang ako sa printing ko. At alam niya kasi, nagka-problema din ako doon sa pamangkin ko na 17 years old na nakulong. Juvima, sandali, ano? Mas maganda siguro mag-usap kayo kasi ang pakiramdam nitong si Randy galing Canada, tinataguan mo na siya. Alam mo naman Hindi ko siya... naman siya pinagtataguan. Nahihirapan, hindi ba kayo nagkita nito? Nandito na. Alam mo ba, nasa bansa na siya? Oo nga po. Paano yung pinangako mo sa kanya na hinaram mo na 280,000 na utang at saka yung puhunan niya sa'yo, parang ang feeling niya, girlfriend kanya naman, may relasyon kayo, parang lumalabas, parang I don't wanna use na in-scam mo siya, pero ganun na nga ang dating. Kaya lumapit sa amin. Sabi mo parawata, kahit magpatulfo ka pa, gusto mo doon pa tayo magbayaran. Gusto mo bang Gusto mo bang tulungan namin si Randy magkita kayo at mag-usap kayo? Yes po, yes Alright. po. Sige, ganito ha. Sige, mag-usap kayo, pakikinggan ko. Bakit mo raw siya pinaasang ipadala yung pera at pagkatapos hindi nag-antay siya na matagal? Wala naman. So parang doon siya nawala ng gana. Kaya pakiramdam niya, bakit tinataguan mo? Ipapasa kong telepono kay Randy, mag-usap kayo na maayos, ha? Wala namang problema, misunderstanding lang. Randy, usap kayo. Hello, Jubima. Ano ba naman, Renzo? Ang usapan natin, di ba, pupunta ka dito at alam mong busy ako, di ba? Pinaliwanag ko nga sa'yo na bumabawi pa ako sa printing ko. Bakit? Listen ko nga sa'yo. Excuse me, bakit pinaasa mo ako na ipapadala mo yung pera ko pero pinag-antay mo ako ng 7 hours sa Imluwilier in the first day, in the second day, 6 hours. Mali ko. Sorry na nga doon. Okay. Busy lang talaga ako. Sana unawain mo naman din ako. Okay, kaso ang problema Pinapaliwanag ko sa'yo. Kaso ang problema sa iyo kung nagsabi ka pa na kahit sa harap ni Sir Ben Tulfo tayo magbayaran ng pera, kung hindi ako lumapit kay Sir Tulfo, wala kang respond. Sabi ko yun sa'yo. Nag-respond ka lang. Naman talaga sa'yo kasi hindi man talaga ako nakikipaglukuhan sa'yo. Ano ba? Hindi nakakipaglukuhan pero isang linggo mo kong pinag-antay, yung ganon. Tapos kung hindi ako lumapit kay Sir Ben Tulfo,
hindi ka magre-respond sa message ko, panaysin ka lang. Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Ay, alam mong busy ako. Alam Oh, mo yun, hindi. araw-araw. Hindi dahilan, Jubima, yung pagiging busy, yung isang minuto na mag-reply ka sa message ko. Simple lang yun eh. Sabihin mo sa akin na, okay, pwede ba na ganitong petsa? Tapos madaling unawain yun. So nag-decide ako kasi ang alam ko makakatulong lang sa akin as in public service si Sir Ben Tulfo. So lumapit ako sa kanya and then tinulungan niya ako ngayon. So natakot ka. Yan, nag-reply ka ngayon sa akin. Ewan ko sa'yo, Renzo. Hindi man kasi ito ang Ah. pinag-usapan natin. Kung po pwede, Ayaw mo ba talagang pumunta dito? kung- Ako ang pupunta dyan sa Manila. oh yes, ikaw na lang ang pumunta sa Manila dito sa tanggapan ni Sir Tulfo. Pwede, di ba? Alam mo, hindi. Sa Lunes, Fiesta. sagutin ko na yung pamasahe mo. Walang problema, ibubook kita anytime. Basta dito tayo Hindi magkita. pa pwede. After na lang siguro ng birthday ko. Yung flight ko kasi pabalik Canada sa September. 26, di ba? Oh, okay. Kaya kung po pwede, Monday, makapunta ka dito. Hindi pa nga pwede sa Monday. Mga Wednesday na lang. Yun, Wednesday na lang. Oh, okay. Sige, dito tayo magpunta sa tanggapan ni Sir Ben Tulfo para mas maayos yung usapan. Jemima, ganito na lang. Mahal mo ba si Randy? Oo naman, sir. Alright. Siyempre, sir. Kaya ako naman tinanong sa iyo kasi yung tao talaga ay pumunta rito para sa iyo. Hindi ka ba proud na siya mismo pumunta para makita ka? Total, boyfriend mo naman to. Pinakilala mo na sa magulang mo, hindi ba? Ang tiwala kasi nakakamtan, hindi pinagkakaloob dahil girlfriend ka. Ang tiwala may kaakibat na respeto yan. Ngayon, gusto mong respetuhin ka ng boyfriend na pagkakatiwalaan ka, magpapakita ka ng bagay na katapatan. Wala na. Sir, naubusan na. Naubusan ka ng load. Yes, sir. Naubos na. Pero may isa pa ako, sir. Sige. Ganon nga, ubusan na ang load. Natapos ang ating usapan dahil sa lintik na load. Pasensya na po, sir. Dene. Magandang hapon sa iyo, Jemima. Good afternoon po ulit. Okay. Jemima, ganito. Tinutulungan ko kayo para nang sa ganon, magkatuluyan kayo sa simbahan na nagbabagbagting. Bagting dyan. Hop. Okay, ganyan. Gusto mo bang mauwi sa ganyan? Opo, sir. Ayun! Music! Mabuhay ng bagong kasal! Okay. Yan ay mangyayari. Muulitin natin. Music. Tang. Hello? Okay, yan na. Jemima, bibigyan mo ba ikaw, Randy, bibigyan mo ba ng second chance si Jemima? Siguro po yung kapatawaran, ibibigay ko yan. Kapatawaran. Ang kapatawaran ay sagot doon sa sinasabing tampo at galit. Tama? Tama po, sir. Mahal mo ba si Jemima? May pagmamahal po, pero yung pagmamahal na yun, nabawasan na po yan, sir. Mangyayari hindi mababawas kung dito si Jemima magkakasama kayo na interview namin sa mga susunod na araw. Yung bang gusto mo mangyari? Sige po, dahil sa pamamagitan po ninyo, maayos yung aming... Gusto mo ba ako maging ninong? Aba, sir, Okay. Jemima! taas no ako pong pinagmamalaki yun. Jemima! Yes po. Gusto mo ba ako maging ninong? Yes, sir. Okay. Pwede bang tutulong na rin kami na ikay makaabot ng Maynila sa pamamagitan ng airfare at hotel accommodation sa tulong ni Randy at ako tutulong na rin dahil ninong mo ako, hindi ba? Excited ka bang makapiling si Randy sa Canada? Matagal po, sir. Matagal. Randy, narinig mo ba? Matagal nang gusto kang makapiling. Yes, sir, Bentol po, narinig ko po. Ay. Alam mo ba, Randy, kapag minahal mong isang babae na ikay galing sa Canada, mamahalin mo ang tatay, kapatid, pamilya, at hindi lang si Jemima. Narinig mo ba, Jemima? Opo. Alright. Mamahalin mo ba lahat ng pamilya? Pinakilala ka sa nanay, tatay. Ini-expect nilang pupunta roon. Pero dahil gusto mo ako maging ninong, dito natin pag-ayusin tong inyong serye ng tampuhan na mauuwi sa kasalan. Maraming salamat po. Ayun. Alright, Jemima, ganito na lang. Tatawagan ka ni Randy.
bibigyan namin ikaw ng telepono namin kung ano mang problema mo, mga bagay na makakatulong ako sa iyo. Alright? Para pag-ayusin kayo. Okay ba sa iyo? Opo, sir. Pagkatapos niyan, pagpunta mo rito, ako naman ngayon, sasabihin kay Randy, bisitahin ka, extend pang kanyang stay, papunta naman dyan sa inyo. Okay ba sa'yo? Okay ba? Baka opo ka ng opo, pero labas sa ilong, hindi. Hindi po, sir. Talagang excited talaga na makapunta siya dito. Oh. Kasi naantay nga po siya nila, mama. Okay, Tapos, music! Okay ba sa'yo, Mr. Canadian? Maraming salamat. Ayun! Mabuhay ng bagong kasal! Ayun! Malapit na. Malapit na. O, Jemima! Salamat po, Yes, Ninong. sir. Ayan, o sige, mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya matamis na, I love you, Jemima. I love you, Jubima. Alright. Jemima, ano sasabihin mo kay Randy? mahal naman din kita eh. Mabuhay ng bagong kasal! Abangan nyo ho ang kabanata sa susunod at hanggang sa Isilay pupunta pauwi ng Canada. Hanggang sa Canada aabot ang pambansang sumbungan. Okay ba, Jemima? Okay po. Ayun! Witness ako dyan. Iba ako pag ninong, galante ako. Thank you po. Sabi ko sa'yo, Randy. Ayaw maniwala sa... Pamimit din kita ng personal. Excited din Hindi, ako. si Randy. Mas excited ka kay Randy. Si Randy. Okay, Randy. One more time. I love you, Jemima. I love you, Jubima. Ay! Jemima, say it. One more time. Sabihin mo kay Randy. I love you too. Oh. Diyan nagwawakas ang kanilang istoryang love-hate na mauwi sa simbahan. Soon, abangan ang susunod na kabanata. Ito, ang bitag pambansang sumbungan na uwi sa kasalan, malapit na. Anong reason kung ba't hindi siya nakarating ngayon? Sabi niya, sir, hindi daw niya kakayanin yung travel time to Leyte to Tacloban. Hindi niya aabutin yung flight na na-book natin. What about us going there? Tell me kung saan sa Leyte. We go travel, bring this guy, you, me, and cameraman. Susurpresahin natin tong babae na to. Naval ka, hindi ba? Naval? Tama? Itong na to, may nilokong Phil Canadian. Mailap na to eh, pinadalhan na ng plane ticket. Maraming mga cheche-boreche eh. Ay ngayon, gusto niya talaga na mamanhikan, mamanhikan kami. Kung talagang ano, okay ba sa'yo? Yes, sir. Gusto kong mag-travel papuntang Biliran. This weekend, Blitzkrieg to eh. Kaya I'll coordinate with you. Kilala siya sa lugar. Surprise itong gagawin natin. Either magugulat sila, magtatakbuhan, mahihiya. A lot of possibility can happen. Ang gusto namin mangyari, magpakita ka ng pagiging desente. May promise ko yun sa inyo, sir. Alright, okay. Huwag kang mag-skandalo. Oh, no, Pakita sir. mo lang. Okay. Mahirap dito dahil walang signal ng cellphone. So, vehicle to vehicle tayo. Lahat ng radyo. See if that's gonna work. GRG. Okay, okay. Si Juve mo, ang isa na ko. Magpaprint ang takag t-shirt basta among badge. Tagpila man ang per t-shirt. man nga print imuha? Sir, positive, sir. Sir, mismo kausap, sir. Okay, baba ka na.
ka ba excited na nandito ngayon si... Nagulat na. Actually, hindi ako pinapunta nila mama kasi natatakot nga daw sila sa Okay. mangyayari doon. So, inantay ko na lang na kayo ang pupunta kasi sabi man nila kung hindi ako magpapakita daw doon, kayo talaga ang pupunta. Nahihirapan ako sir, hindi na talaga ako nagtitinda. Kung may magpapaprint, pumunta na lang sila dito. Hindi na talaga ako naglalabas. Nahihirapan ako sir, sa totoo lang. Gusto ko lang naman yung magkaroon tayo ng word of honor sa sinabi natin. Ayusin natin yung problema natin. Kailangan natin ma-resolve po yung problema. Pero para sa akin, hindi mo ba naintindihan si Randy pumunta ng Pilipinas para makita ka? Pumunta sa tanggapan ko, kinausap ko kayo. Huwag mo na siyang bigyan ng mga paikot-ikot na storya. Siya naman, lately, nalilito sa'yo. Kasi inconsistent yung mga sinasabi mo. Siguro, iniisip mo, sisingilin ka niya sa utang. Hindi naman yun ang pinunta namin eh. So kami sa Bitag, pinag-aaralan namin ang tao kung inconsistent. Hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Kasi sinabi niya sa iyo, di ba, interesado siya sa iyo, nagkaroon kayo ng ugnayan, pumaasa siya sa iyo, ang pagpunta niya sa iyo, nagpiroan pa tayo. Ano sinabi ko sa iyo? Gusto ko maging ninong. Yung pagsabi ko sa iyo, sinusubukan lang kita eh. Ako na si Ben Tulfong, kausap mo rito. Face to face nakikita mo na ako. Espesyal ka, pinuntahan ka namin. Nagbiyahe ako para sa iyo. Ako nandito, tinitingnan kong katapatan mo at katapatan nito. Ito'y tapat pumunta rito, maliban doon sa pagtulong sa negosyo. Kulang na lang mamanhikan sa'yo eh. We were thinking na mag-uusap tayo sa ere para magkaisang kayo. Or babalik ka, kasama mo siya. Pero palagay ko hindi mangyayari yun. Bakit? Sa loob mo, puhunan lang siya. Sa kalooban mo, gagamitin mo na siya sa negosyo mo. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mo lokohin. Kasi hindi ka nagpapakita, ini-engine mo. Sino matutuwa ron? Ito'y taong disente. Namuhunan sa'yo sa negosyo, may pagmamahal sa'yo, may plano para sa'yo sa ikabubuhay mo, pero hindi ka tapat eh. Sabi ka ng totoo, tulad ng sabi ni Sir Bentol po, huwag mo kong Oo, paasahin. nandyan man talaga. Makikita nyo, nasa likod lang ang tattoo shop. Kasi nilipat ko, kasi nagkakagulo-gulo nga kami ni Tere, ni Kat. Kaya nagsara kami sa parlor. Mababayaran ka pa yan ito? Oo. Baka asa ka puputing mata mo. Hindi po ako nakakasigurado, Sir. Hindi, kasi kung yan ang pinupunta mo rito, parang hindi kami kolektor para sa iyo. Sumasama kami sa iyo sa iyong katapatan, punta ka sa Pilipinas para hanapin siya. Mama kami sa iyo dahil siya ay nawawala at hindi mo magilat. Yes, sir. Mama kami sa iyo dahil ikaw ay dapat, sabi niya, pupunta siya, papakilala ka sa magulang niya. Ikaw ba yung seryoso rito, nilalaro? Ito yung tanongin mo. Seryoso po ako, Sir. Then siya kanya. Sa kanya, Sir, may doubt na ako sa ginawa sa akin. Okay. Hindi sa nagtatago ako. Alam mo, kung gusto kong magtago sa'yo, kahit sa imo, nakablock ka na. Huwag na natin Kasi lokohin. So, ganito na naguguluhan lang. talaga ako, sir. Maano sana sir, na malinis din sana ako. Kaya hindi man talaga ako ng hut-hut sir, sa totoo lang. Bakit? Nadjudge ako ng tao na hindi man talaga yun ang Kanino totoo. kasalanan? Sino ang dahilan ng problema? Kaming dalawa. Alright. So, lahat na nakita mo, epekto. Day, sa ako alam ba? Binubinuangan mo lang kayo. Wa man ko Ayaw, nagbinuang sa ayaw. iyaha sir. Wa Sige, ko sa tinuod lang sige, sir. sige, Wa sige, ko sige, nagbinuang sa iyaha. Sige, Kabaw sige, jud sige, ko sige. kung may agreement Mag-istorya ako, na lang sir. kamo diha. Unsa? Ano ang magagawa mo sa kanya? Hindi ko man din alam sir kung anong gusto. Kung ngayon sa ginawa na nangyari na ito, kung gusto pa niya sa akin o hindi. Siya man ang makakasagot niyan sir, hindi man ako. Usap na lang kayo, tama ng bulahan. Kumbaga, puhunan mo lang siya. Tama? Hindi ko siya ginawang Okay, puhunan, so sir. anong tawag mo sa kanya? Boyfriend ko siya. Alright. Actually, ayan si Wilma, testigo yan, na darating siya. May bisita ako sa September. Mga kapitbahay ko, sir, alam. Ikaw kasi nagtuturo ka kahit sino tuturo mo, pati aso, kung pwede lang, natuturo mo aso, nagbubusit na ako sa iyo. Huwag mo akong lolo ko. Hindi man ako Makinig ka nakikipaglokohan, sir. Makinig ka sa akin. Ano ang balak mo sa kanya? Kasi hindi ako nakakuha ng sagot na malinaw sa'yo, paikot-ikot ka.
Ano bang balak mo sa ating dalawa, Inso? Well, Kasi ano ba- ako, ano mahal ba? kita. Okay. Mahal ka raw. Mahal ka raw. Ay, Ngayon sir. naniwala kang mahal ka? Totoo man talaga, sir. Well, palagay mo ba tapat siya sa'yo? May duda na ako, sir. Dahil sa ginawa niya sa akin, sir. Sa mga ginawa namin was to just make sure to put a closure. You cannot continue sa ginagawa niya sa'yo, abusing you. Okay? And I will not let him abuse you more. Sabi mo, mapapatawad mo, that's the best that you can do rather than be bitter. So siguro, we have done something good for you. Okay, sir. Thank you. Okay? At least our mission is accomplished. Nakita mo, this will never happen. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.